people of God, let us lift our voices in gratitude for the precious gift of liberty. We gather, bound by the bond of freedom, knit by the sacrifice of many. With a delighted heart, let us honor those who have prepared the path to freedom. Their bravery and courage resound throughout history, encouraging us to value and protect freedom. Today, we celebrate the diversity of voices, each adding to the rich experiences of freedom resonant within the world. In unity and solidarity, we stand embracing the integral dignity of every human being. As we gather today, let our hearts be moved to uphold the sanctity of our connection to God as our Creator. God deserves our jubilant praises. Come, let us worship together. Gamhanan nga Dios tag-iya sa among mga kinabuhi. Salamat kaayo niini nga takna nga kami magkahiusa isip o sa kalawas nga nagadaig, nagaila ug nagpasalamat kanimo tungod sa imong gugma ug kaluoy kanamo. Puna kami Ginoo sa imong balaang espiritu aron mahimuot ikaw sa tubag ug buhat sa among pagsimba kanimo. Dasiga kami kanunay, amahan ug liguna ang among pagtuo niining mahulgaong panahon. Aron sa gihapon, magapadayon kami sa unahan, puno sa espiritu, sa kaisog, paglaom ug gugma, ingon man ang kagawasan sa pagsimba kanimo. Sa ngalan ni Hesus, Amen. My dearly loved brothers and sisters in Christ, let us take a moment to acknowledge our failings and shortcomings. Let us free ourselves from sin, oppression, greed, and fear. We recognize where we have failed
fallen short of living our lives free from these burdens. Let us humbly confess our sins and seek forgiveness, asking for God's grace to guide us towards true freedom. Let us take this moment of confession in silence. The Bible tells us that if we confess our sins and confess that Jesus is Lord and believe in our heart that God raised him from the dead, you will be saved. This is the assurance that is given to us, and we hope that you will receive the assurance of forgiveness for all our sins when we have confessed in all sincerity. Amen. Madyawng hinaat ka natong tanan. Mayong buntag, magandang umaga. Good morning everyone. Malipayon ta karon kay ania kita sa Balay Alampuanan aron sa hiniusa nga pagsimba atong dahigon og atong pasidunggan ang buhi nga Dios. Maayo ang atong panahon og hinaot nga ang atong mga kaigsonan, awas na ang tubig sa inyong mga gripo. Kami bilar-bilar gyapon alas 12 nis awas okay na. Puno ng tubig, nakaligo na. Akong unahon ning announcements gikan sa Christian Women's Association nga adunay ilang gikauyunan nga adunay General Assembly karong June 30 ning tuiga 2024. Ini paghimuon sa CEDC Pakot Hall o ang matag usa giawhag alang sa patlak kini nga General Assembly sa atong mga kababayen-an. Ang atong talamdan uban man kanunay ang atong church bulletin, dili nato basahon tanan. No, ato lang ipahibalo kining atong mga kaigsuonan nga kung dunay mga importante nga serbisyos nga inyong ipadangat sa atong mga magbubuhat,
at least mga 1 week ang preparasyon aron atong matagaan gyud og insakto nga pangandam. Og ang akong basahon dinhi kining atong mga igsuon kay aron kadtong wa na maapsi sa atong talamdan ato silang i-appeal sa atong mga pag-ampo diya sa atong mga panimalay o sa atong mga personal devotion. No, kining atong mga igsuon nga mga shut-in o mga elderly nga ato silang gikinahanglan sa pag-ampo. Si Steve Paronda ato igsuon gikan sa Kagwait, si Misulimit nakagawas na pero pala magpaayo pa sa iyang tiil. Misulimit Balinos, si Urbano Lagrama, ang atong pastor naagihapoy gamay sa iyang tiil. Medyo pare-pareha sila og kakulian ni Brother Mon Bisiro atong i-appeal sa pag-ampo. Si Andrea Baclay, si Elena Ribiro, Lucita Cansancio, Richel Jane Bertoldo, murag tuan na gyud ni magpuyo sa South Mindanao Doctors Hospital. Kanunay nato i-appeal sa pag-ampo. Virgilio Codira, Sulpicio Leonero, Clarita Leonero, o uban pa nato nga mga elderlies. Malipayon ta nga uban kanato ang atong pastor pagtukod ani, pagsugod og tukod ani nga building, church building, siya ang pastor dinhi, si Reverend Prudencio Plaza Jr. aniya. Itong palakpakan. Doble ang iyang gibuhaton ron, magwali o mag-instalar sa atong mga pastor. Ato patindugon ang atong mga pastor gikan sa Siargao o gikan sa Dunya, uban sa ilang pamilya. Itong welcome sila o atong palakpakan. Ang atong mga estudyante nga nakauli na gikan sa lain-lain nga mga dapit sa ilang pagtungha, ania pod uban nato. So ania dinhi si Laika Plaza Miro. Itong palakpakan. Okay. Napatingali uban pero wa ma-acknowledge na. So wala nato matamdi pero ang matag usa kanato atong gipasidunggan diha sa kalipay kay sa hiniusa malipayon ta sa atong panagsimba. Ang ako usab nga pagdasig kaninyo atong mahibaluan nga atong miaging semana ang atong panudlanan na dugangan og 57,790 og 25 pesos o kadtong isundan ini karon nga semana huna 53,481 og 60 pesos. Pero ang ato pong mga expenses midangat pod ngadto sa 80,328.35 pero doon naghapon tayo na tigom sobra para sa atong mga kanang missionary evangelical expenses. So ato palakpakan ang Ginoo sa kamatinud-anon sa atong mga igsoon. Wa may nasulat nga birthday o wedding anniversary celebrators pero atong awitan gihapon kay basin og wa lang nato matamdi o mabantay. Wito nato ang happy birthday of Sweeter as the Years Go By. Atong andamon ang atong kasing-kasing ug huna-huna alang sa katilingbanon nga pagampo. Magampo ta.
O balaang Espiritu, nining adlaw nga nagakalipay kami diya sa hiniusa nga pagsimba, among mahinumduman nga sa sinugdan imong gipalihok ang kadagatan o gikan sa imong gininhawa. Ikaw nagalalang sa kinabuhi. Kung wala ikaw, ang kinabuhi o ang mga butang mahimo lamang nga abog, apan among mahinumduman nga nining among pagsaulog sa adlaw sa kagawasan o sa pagsugod sa ecclesial year, din amo usab hiluna niini nga iglesia ang among mga igsuon nga mga magbubuhat gikan sa Siargao, sa Dunya Remedios o bisan niini nga iglesia o among Dios. Kami nagasalig nga ikaw magauban niini nga kimbuhaton o panaghiusa. Ikaw nagadasig sa imong mga magbubuhat nga musulti o magalihok sumala sa pagtuo. Ikaw hatag kanila gahom aron mantala sa imong pulong. O among Dios, kulang ang among mga pulong sa pagpadayag unsa kami katuhop sa imong panalangin niining adlaw. Busa among lantaw ang among mga igsuon, kalalakinan ug mga kababain-an nga nakigambit sa among mga pagtuo, nga nagapaambit sa ilang kalipay bisan sa ilang mga kahangawa. O among Dios, ug among ipadangat kanila ug nganhi kanamo ang imong pagkagamhanan, nga diin ikaw nagahatag og gasa binaagi sa imong balaang Espiritu, mga abilidad nga imong gituga aron magahimo kami sa imong mga buluhaton sa pagtabang sa among mga kaigsuonan, kababain-an ug mga kalalakinan, aron mas mahimo pa sila nga mga kusganon ug mahimo pa nga mas takos nga magadala sa kahayag ngadto sa kalibutan, ug amo kining gisaulog nga gasa nining among pagsaulog sa adlaw sa kagawasan. Thank you, Lord, because you have given us the opportunity with the presence of your servant, the Reverend Prudencio Plaza Jr., to share the good news of your kingdom and to install your church workers. Thank you for all who come to worship with us here in your sanctuary, and even those who follow the worship through live streaming. Holy Spirit, Sanctifier, you created us as your children, and you made us the living temple of your presence. You intercede with us with sigh too deep for words. We receive your forgiveness. Bring to mind ways to seek reconciliation with our families and even the whole church of the United Church of Christ in the Philippines, in relationship that are strained or broken. Give us humility to accept your truth and give us the strength and courage to follow through. Holy Spirit, give us your power as you came as fire to Jesus' disciple. You give them voice before the rulers of this world. Bring us to mind the name of persons or family to whom you are sending us this week to share the word and action that come from your fire.
and witness to the reality of Jesus Christ. Come, Holy Spirit, we pray today, O God, for those who labor in your vineyard in different churches in the whole world, for their families and loved ones, that they will enjoy good health and family relation. Support them and bless them, that they may endure to the end and see that which their heart and hold in hope this day. Give us a colorful and meaningful Independence Day celebration and the upcoming preparation for the Father's Day next Sunday. We pray for our brothers and sisters who are elderly and shut-ins. Special mention ng Miding Arlan, Helen and Ber Codira, Clarita and Sol Leoniro, Richel Ched Bertoldo, Lucita Cansancio, Mon Bisero, and maybe the rest of us who are here and having illnesses we do not even know, or we're just having denial actuations. Salamat o among Dios nga ikaw nagapahinumdom kanunay sa among mga igsoon sa ilang mga adlaw na tawhan o sa mga wedding anniversary celebration, bisan kung dili namo sila manganlan sa usag-usa, apan nasayod kami nga ikaw dili malimot kanila. Among gidalas pag-ampo Ginoo ang among mga church staff nga kanunay nagsinati sa kabanha sa ilang pag-opisina, hatagi sila og dugang, kaalam ug pailog diha sa ilang mga buhatan. Amo usab gidala sa pag-ampo ang mga kababayen-an nga magatigom alang sa ilang pagplano alang niining nga ecclesial year. Uban ni usab o among Dios ang among mga higala, mga kaigsuonan, mga mahal sa kinabuhi nga nagabiyahe alang sa mga importante ug maayo nga mga katuyuan. Ang uban kanila padulong sa eskwelahan, ang uban nagapanguli gikan sa ilang pag-eskwela, nga sa ilang pagbiyahe ilang matagamtam ang kaharuhay o kalipay uban sa mga anindot matahom nga mga kasinatian. Lakip na sa among mapag-ampo ang mga church institution o among Dios nga malampuson o mahimo gayod nga ang ilang pagkamugna mapuslanon alang sa misyon. Salamat o among Dios sa mga kalalakinan o mga kababayen-an niining nga iglesia nga nagahatag sa ilang voluntary nga pagpahina sa simbahan o ang uban kanila nagaawit sa choir, nagapractice o nagaawit uban sa pagbansay ni Brother Ray Arindain. Amo usab gipasalamatan ang mga kaigsuonan nga walay hunong ang ilang pag-support sa misyon. Ang uban kanila nagahatag og mga pagkaon o pag preparar niini bisan sa paghugas sa mga plato o mga galamiton diha sa among kusina. O buhi nga Dios, ibalik ang imong pagginhawa niini nga iglesia aron dili na kami mahimo nga ginapos sa among mga kahadlok, apan sa kanunay ang among pagkinabuhi mahimo kaming mensahero sa imong maluwasnon nga gugma aron adunay pakigdait, adunay kalipay, kalinaw ug paglaom. Tungod sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Amen.
For our scripture reading this morning is taken from Psalms 100. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. Know ye that the Lord, he is God. It is he that hath made us, and not we ourselves. We are his people, and the sheep of his pasture. Enter into his gates with thanksgiving, and into his courts with praise. Be thankful unto him, and bless his name. For the Lord is good, his mercy everlasting, and his truth endureth to all generations. May God bless you and me as we listen and hear to the still small voice of God. Amen.
Maayong buntag sa tanan. I never shadow, wa na ako palandunga nga English man day ang atong programa, ang atong nabaw ko og binisaya sa akong sermon. Busa karon agwantaha lang una mo katong di kayo makasabot og binisaya kay binisaya ning akong sermon. Mag-ampo ta. Gamhanan og dalaygo namo nga Dios. Amahan namo nga langit nun. Ani kami nagkinahanglan sa imong mensahe. Gamhi kami Ginoo. Pinaagi kang Kristo sa among Ginoong Kristo. Amen. Ang Salmo 100 nagtawag kanato sa pagpasalamat sa tanang panahon. Sayon sultihon, apan lisod buhaton, magpasalamat ka sa tanang panahon. Lisod buhaton. Mapasalamaton ta apan dili sa tanang panahon. Lisod kaayo ang pagpasalamat sa tanang panahon. Na ay sugilanon, mahitungod kang Kore Ten Boom o sa iyang igsuon nga si Betsy nga nakasinati sa ngilngig nga hitabo sa ilang kinabuhi sa Nazi concentration camp panahon ni Hitler sa Germany from 1940 to 1945. Usa ka panahon gipalin niya sila nga mga priso o gipahubo para sa inspeksyon. Si Kore nagbarog uban ang kaulaw nga siya hubo. Sa kalit nahinomdom siya sa atong Ginoong Kristo nga nagbitay sa krus nga hubo. Sa kalit gihunghungan niya si Betsy nga iyang igsuon sa pag-ingon si Jesus gilansang sa krus nga hubo. Si Betsy nahingangha sa pag-ingon, "Oh, Kore, and I never thank him." Tinuod, lisod kaayo ang pagpasalamat sa sitwasyon nga sama sa nasinati ni Kore Ten Boom o ni Betsy. Lisod ang pagpasalamat kung gipaulawan ta, lisod ang pagpasalamat kung gibugal-bugalan ta, lisod ang pagpasalamat kung gipanghimarao ta. Sayon ang pagpasalamat kung nakadawat ta og mga panalangin. Sayon ang pagpasalamat kung nagsaulog ta sa birthday or wedding anniversary. Ang atong mga kasing-kasing malipayon kayo niya ng mga taknaa. Apan kung ang sitwasyon sama sa nasinati ni Kore Ten Boom o ni Betsy, lisod kaayo ang pagpasalamat. Igo na lang ta muduyog kanila.
Apan ang salmista, nag-insister na kita magmapasalamaton sa tanang panahon. Kay ang atong pagpasalamat, wala magdepende sa atong inadlaw nga mga kasinatian. Ang atong pagpasalamat nagdepende sa kaayo, nagdepende sa mahigugmaong kalulot o pagkamatinumanon sa Dios. Paminawin ang Ginoo maayo, mulungtad ang iyang gugma, ingon man ang iyang pagkamaminatud-on hangtod sa tanang kaliwatan. Busa ang salmista, nagdapit kanato nga kita kanunay magmapasalamaton tungod sa grasya sa Dios nga atong nadawat matag adlaw taliwala sa atong pagkamasalaypon. Ang salmista nagdasig kanato sa pag-ingon, awiti nga malipayon ang Ginoo tibuok kalibutan. Simbaha ang Ginoo, uban ang kalipay, ug panuol kamo kaniya, uban sa malipayong mga awit. Amen. Certificate of Appreciation is awarded to Reverend Prudencio T. Plaza Jr. for sharing his valuable time as guest speaker and for his unwavering support to UCCP Butuan City Evangelical Church Incorporated. Given this 9th day of June 2024, UCCP Butuan City Evangelical Church, Philippines. Signed, Lilibet Igpalina, Church Council Chairperson, and Reverend Noel C. Villalba, Senior Pastor. Balik ko din Salamat kaayo sa inyong paghatag o pasalamat. Ang tinuolay mao nga sa akong kinabuhi, giisip na ko kining Butuan City United Church nga akong home church. Sukad ko maminyo. Si nanay at that time, mao'y tresurero din sa simbahan. Hangtod din mga tagraan. Giisip na yun ako nga, kini nga simbahan. Akong simbahan. Atong simbahan. Busa nga, malipayon ko nga, ginan ako ang atong senior pastor nga. Nagkadaghan karon ang nanimba. Oh. Let us continue to grow. Maura na puhunan nato sa pag dahil sa atong Ginoong Jesucristo nga kita nagapadayon sa pagtubo. Amen. As a community of faith, many of us encounter challenges when it comes to making ends meet. As a manifestation of our worship, let us unite in solidarity of upliftment to one another and embrace the freedom to live abundantly in every aspect of our lives. God has blessed us with a community and entrusted us to care one another.
Giving is the expression of freedom to enable to live life to the fullest. Let us now bring our offerings to God.
Let us pray. Your word makes clear that every good and perfect gift came from you, and you are the giver of all good things, Lord. We ask that you accept this gift and offerings, and let use them your glory. May this offering bring comfort to the sick, rest for the weary, shelter to the homeless, and hope to the hopeless. Just as you multiply the offering of peace and the loaves that were freely given for others, we pray that you will multiply this our offering to you and accomplish with them more than we could ask or imagine. Ask all this in the powerful name of Jesus. Amen. Karon nga panahon mao ang atong panahon sa consecrate sa atong mga pastor. Akong tawgon ang maong mga pastor, mga evangelist sa pag-ani sa atubangan. Una sa tanan si Reverend Noel Villalba, atong senior pastor. Sunod si Reverend Carmelito Miro, atong CWS pastor. Si Pastor J. Michael Katubig, lay minister. Si Pastor Rizalina Taglukop, lay minister. Doon na pa ba'y lain? Gawa na po makuan? Wala na? Atong gitawag si Leonor Alaba, gikan sa Siargao, Mississippi Evangelical Church, o si Edwin Consigna. Dear friends and brethren, we are now about to induct into their offices for their pastoral ministry in this church and to recognize them as pastors. Their call to be your pastor has been carefully considered by this congregation. They have signified to the congregation their willingness to accept this call. And so, by the authority of the congregation, we now proceed to constitute and install our pastors in the name of the Lord Jesus Christ of this as pastors of this congregation. Dearly beloved, you will now faithfully answer this question. Do you believe in your heart that you are truly called of God to the pastoral oversight of this church? If you do, please say, I do. Do you promise to execute your charge with fidelity
to preach and to teach the Word of God from the Holy Scriptures, to lead the congregation in worship and administer the sacraments, to fulfill the pastoral office, and to live a godly life adorning the doctrine of God, our Savior, in all things. If you do, please say, I do. Do you, members of this congregation, acknowledge and receive these pastors of this church, promising them all due honor and support as they fulfill their ministry among you? Atong If you tubag, do, please say, we do. we do. Please kneel. I request the congregation to please rise. Let us pray. Bless, O Lord, we beseech you, these your servants to whom the care and nurture of this people in this church is now committed. Pour out your Holy Spirit upon them, that they may fulfill their sacred duties with all faithfulness, diligence, and courage. Give to them the spirit of power, of love, and of sound mind. Make them their ministry to be the means of awakening the careless, strengthening the faithful, comforting the afflicted, building up your church, and converting sinners to you. Guard them against the snares of temptation, that they may be kept pure in heart, fervent in spirit, valiant against evil, and grant that at last they may receive the crown of life which you have promised to your faithful servants. Bless abundantly the people of their charge. Edify them by their ministry. Establish them in all holy living and godliness. Lead them by your power through faith into salvation, through Jesus Christ our Lord. Amen. In the name of our Lord Jesus Christ, and in behalf of this church, we declare you duly installed pastor of this congregation. May the God of all grace, who called us to eternal glory by Christ Jesus, make you perfect, established, and strengthened. To God be the glory and dominion forever and ever. Amen. You may now rise. I appeal to you
to be shepherds of the flock that God gave you and to take care of it willingly, as God wants you to do your best, not for more pay, but from a real desire to serve. Do not try to rule over those who have been put in your care, but be examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive the glorious crown which will never lose its brightness. May God bless all of us with loving sense of the Lord's presence to guide us, to protect and help us. And may we know and understand what it means to walk close with God all our life together. Amen. Everybody, thanks be to God. Okay. Congratulations. Salamat kayo. Salamat kayo. Let us sing the closing hymn. Dawata o Dios ang among pasalamat diha kanimo sa imong pag-atiman niini nga iglesia gikan sa sinugdanan hangtod karon. Tudloi kami o Dios sa paagi sa paghigugmaay aron nga malig-on pagyud kini nga iglesia nga mahimo gyud siyang muhimaya sa ngalan sa among Ginoong Hesus. Pinaagi sa mga kinabuhi namo tagsa-tagsa didto sa among mga panimalay, didto sa among mga komunidad o sa among syudad o sa tibuok kalibutan. Mao man ang imong gihangyo kanamo nga higugmaon kanamo sa tibuok namong kasing-kasing kalaag kusog ug huna-huna ug higugmaon namo ang among isig katawo sama nga gihigugma namo ang among kaugalingon. Dawata kami o Dios sa among pag-alagad kanimo. Hatagi og kinabuhi og gahom ang iglesia diha sa pagsangyaw sa kaluwasan og sa kinabuhing walay katapusan. Ug karon ang gugma sa Dios Amahan nga nagbuhat kanato ang kalinaw sa atong Ginoong Hesukristo
nga dili matugkad ug ang gahom ug presensya sa balaang espiritu magauban unta kaninyo karon ug hangtod sa kahangturan. Amen.